Look at the snow, Dad. It's freezing here. But I just bought this amazing coat. I'm sending a balikbayan box next week. Got you those limited edition sneakers you always talk about. Wala, sabi ko, mag-ingat ka dyan. Baka malimutan mo na ako saan ka nang galing. Kapit mo yun, Chester. Baka yun sa malayo para sa atin. Kasi ng hospitality mo. Pilipino ba yun pa? Tignan mo, formahan pa lang. Pang-pang lang. Iniwan niyo na tayo dito para mag-isa walang kwentang sistema na pansang to. Cheers to video guys. Samahin ang mga tao ngayon sa ating bayan. Nandito tayo ngayon upang pagsama-samahin ang mga bagay na nagpapakitang diwa bilang Pilipino at nagpapakitang istorya at kasanayan kung saan nandito tayo magkakasama bilang Pilipino. No? So, yung sakripisyo, pagbabagot at yung syempre yung pagtangkilik ng gawaing lokal, no, sa ating bayan. No? Lagi na lang para tingnan sa bansa mo. Baka naman naninibago lang si Ardeline. Ano, culture siya. Yung sa natin ang bansa mo, environmental things, wala kasi naman. Hindi pa kaibigan sa bigla na mga pagkapati. Ay, kasi bago. Oo, noon. Bayan for Alam niyo ba guys, nagtatrabaho yung akin sa munisipyo. Tapos, sabi niya sa akin, inubos na daw ni Michael yung funds na para din sa mga vendors. Alam nyo, hindi na dapat yan yung pinag-uusapan pa eh. Kasi yung mga contract, yung mga stall vendors na yun, dapat yatanggal nila. Hindi na kailangan yan eh. Kasi yung project ko sa construction ng plaza, renovation, eh, kailangan palitan niya. Kailangan silang tanggalin mamayang gabi. Oo. Eh, hindi. Kasi, tingnan mo ha, marami akong ginagawa dito para sa bayan ng no? At kung titingnan mo, kailangan kong bawiin yun, no? Hindi na ako kailangan para maging mabait sa kanila. Kasi kung magiging mabait ako dito, eh, hindi. Ano yung mangyayari sa akin, no? At saka, hindi tingnan mo, hindi natin kakayanin na hayaan siyang nandun. Kasi hindi natin mababawi yung pondong ginastos natin dito.
nagkamali si Angeline eh. Napaparap ang sistema dito sa Pilipinas. Oh, nainom niyo na po ba yung gamot niyo pa? Pinadala ko na po yung pang-maintenance niyo kay Chester. Salamat po sa pag-aalaga kay Chester dyan pa. Pasensya na po kung na-screen lang po muna ako ngayon. Mano po pa. Pa, alam mo, akala ko, nakalimutan tayo na hindi eh. Akala ko din, nakalimutan niya na ako pa naging Pilipino. Kasi wala lang siya dito sa Pilipinas. Ito na rin yung pamumuhay niya eh. Judgmental mo naman. Hindi naman yung bagay tayo sa Tokyo. Pagiging Pilipino. Pagkaya sa suot mo. Huwag mo saan ka, di ba? I survived martial law, Chester. Napunta ako sa pagtuturo ng history dahil nakita ko ang bansang to sa kanyang pinakamadilim. A law in the Philippines that says no president may stay in the presidency for more than 8 consecutive years. That is a law. In the first place, I was duly elected as president in 1969. If it is of any meaning at all, If I let the politicians or the state of the country dictate what it means to be a Filipino, matagal na akong nawala na pagkakakilanlan. I thought being a Filipino meant just enduring the bad politicians and the broken systems. I thought identity was just what you see on the outside. I was wrong. It's an internal compass. Jose Rizal traveled the world. He spoke multiple foreign languages, he wore European coats, but nobody questions his love for the Philippines. Nasaan nga ba ang tunay na Pilipino? Dito sa pusong Pilipino ang tunay na Pilipino. Sa nakalipas na panahon, sa iyong kahapon, sa alaalang naghihintay Hi, ate! sa'yo. Hey Chester, kamusta dyan? Paglutuman kami sa sinigang nga, pagtuhin mo ah.